Hello guys! Nandito kami ngayon sa Hong Kong. Bali, kaya kami gumawa ng video ngayon kasi gusto namin ikwento sa inyo kung ano yung mga nangyari sa amin dito. Kami pala ang Gomez family. Yeah. Kami ang may-ari ng Sharap Homemade Kitchenette, Lambaki, Yes. Marilao, Bulacan. Yes. So, ayun na nga. Kami ay nag-book ng online booking namin sa AirAsia. Yun, ma'am, salita ka. Yes, true. Tapos, kailan kami nag-book? Bali, kami nag-book ay July pa. Tapos, ang flight namin is October 28. Yan. Bali, 5 buwan. Kulang, yung 3 buwan. Mga ganun, 3 buwan. Yan. Nag-book kami. July, August, September, October, November. 3 buwan, yan. Nag-prepare kami sa loob ng 3 buwan para wala kami maging problema dito sa Hong Kong. Bali kasi, pagka-book namin ng Hong Kong, yan, ano nga kami, na, Bago pa bali kami, nga, scam nga kami, 30K. bago pa kami mag-try mag DIY ng self-booking namin. So, yun, experience namin syempre. Na-experience namin yung dapat hindi namin ma-experience yung ma-scam. So, anyway, ano na natin yun. Forget na natin yun. Kasi Okay. mayroong balikan malaking pera kasi ninyo, sayang. So, ayun na nga, nag-book kami. Edi, ang flight namin is July. Bilisan na lang natin. July, hindi ito ka na. July, October 28, 2024. Yan, okay na. Edi, nag-prepare na kami ng mga papeles namin. Nagawa na kami ng e-travel. Inanda na namin yung mga ID, lahat ng mga requirements. So, yun na. Bumiyahe kami. Ang flight namin pala is 8:30 ng gabi. Pero nagsimula kaming bumiyahe mula Marilao, Bulacan. Nagsimula kami hanggang 1:15 umalis na kami para mahaba yung namin, yung pag-ano namin, in case magkaroon kami ng problema bago kami umalis. Kasi actually first flight namin to international. Kaya talagang sobrang laki ng preparation hard. Yun na, edi dumating kami ng airport, ano oras siya 4 ng hapon. So may 4 na oras kami para mag-prepare ng mga kailangan kung meron kami mga maging problema. Sa awa ng Diyos naman, wala naman. Wala kami naging problema sa airport. Kaso, eto na, nung nagtitimbangan na ng mga baggage namin, kasi nag-book kami sa AirAsia, pero ang naging ang naging eroplano sa sasakyan namin is Hong Kong Express. So medyo sila, ang higpit sila sa baggage. Nagkaroon kami ng problema sa kasi yung bag namin di gulong, pero hindi siya luggage, pero may gulong siya. So kino-consider nila yung luggage. Hindi kami nag-sit doon sa alam sa naman timbang. namin na hand carry lang kami na 7 kilos. So yun na kino-question nila kasi kino-question nila dapat daw yung may gulong daw kasi yung consider na as luggage yun. Pinagbabayad kami ng 4,800 per luggage din, nasabi nila luggage yun. Pero ginawa namin ang paraan yun. Ang ginawa namin namin yung backpack. Pinuno namin yung backpack namin, 2, tapos yung natirang siniksik namin yung luggage na sinasabi nila, pero bag lang yung sa amin. Inano namin para lumiit siya. Tapos yun, sa awa ng Diyos, wala naging problema. Nagkaroon na kami ng mga sayang kami. Na total naman yung mga bag namin ng 21 kilos. Dapat nga kung tutusin 28 hanggang 20. So yun na. Yun na, edi nagsimula na. Pasok na kami ng immigration na, di ba? Okay na lahat ng papeles namin. So ayun na, bumiyahe na kami. Dumating kami sa Hong Kong ng anong oras mo? 10:45. 10:45. Bumiyahe kami ng alas 9. Dumating kami ng 10:45 sa Hong Kong. Bali, ang naging oras ng biyahe namin is 1 hour and 45 minutes. Yun. So, fast forward na. So, nasa airport na kami ng Hong Kong. Bumili kami ng octopus. Bumili octopus. Kaso yung octopus na yun nga, medyo hindi kami. Naguluhan kami. Gawa ng yung mga staff ng airport hindi marunong mag-English. Hindi rin sila marunong makipag-communicate. Bali, pag tinatanong mo sila, lagi nila sagot, no. O kaya,
tuturo ka kung saan kaya ganun. Doon kami nagkaroon ng konting problema kasi hindi kami nagkakaintindihan. Pero sa awa ng Diyos, bago magsara yung MTR nila, yun yung parang LRT nila, MTR ang tawag nila yun. Bali, sa awa ng Diyos, yun, nakahabol kami bago magsara. Yung bilihan ng pinaka-octopus card, nakabili kami kasi alas 12, magsasarado na sila eh. Dumating tayo, di ba? 10:45, pero nga dahil nga nagugulong kami, hindi kami agad makapag-desisyon kung bibili kami. So yun na, bago magsara yung MTR train nila dito, yun ang tawag. Nakahabol kami, nakabili kami. Bali, ang binili namin is yung 200 HKD. HKD. Yan. Bali yun, may laman siya na 150 SKD. Tapos yung pinaka-card, parang meron 50 pesos na i-charge sa'yo muna. Ngayon, pagbalik mo, pag sinurrender mo yung card nila, ibibigay ulit sa'yo yung 50 pesos. 50 HKD. Para sa amin, mas better na bumili kami doon sa pinaka-kiosk ng octopus card. Kasi nga, kung doon kami sa Klook, naku, ang hirap. Kasi may may operating hours sila na hindi kami applicable doon sa oras nila. Lalo pag gabi ang dating mo sa pag gabi ang dating mo sa airport, mas maganda huwag ka nang mag-book sa Klook. Kasi Klook, yun. Abutin ka ng umaga, antay mo sila mag-operate. Alas 8 pa yun ng umaga. Ganun. Tapos yun na. Nakabili kami sa Klook ng nakabili kami sa airport ng octopus card. Tapos pumunta kami sa 7-Eleven. Yung sa kids 100, lang yan, HKD. May laman siyang 50. Yung sa adult 200. 150 naman 150 yung basta yung card. Tapos yung 50 yung refundable after gamitin. Basta charge ka lagi ng 50 doon sa mga yun. Nakuha mo naman yun once na pag sinurrender mo na uli yung card nila. Tapos yun na, bumili kami sa 7-Eleven ng SIM card. So, doon kami isa pa, doon pa kami nagka-problema sa SIM card. Ang hirap i-register. Nakakahilo yung nila, yung mga ang daming cheche-boreche sa online. Apakahirap. Tsaka kailangan di ka mag-iinip kasi meron silang code na pinapasa tapos hindi agad dumadating. Pag mainip ka, pindot-pindutin mo, marireject yung SIM card mo. Kasi doon sa mismong SIM, wala pa yung pinaka-cellphone number. Kaya iintay mo sila mag-respond doon sa ginawa mo doon sa instruction. So, doon kami nainip kasi parang nag-worry na kami. Ang tagal-tagal na nang ginagawa namin. Pinalo naman namin lahat ng instruction doon sa papel. Pero, at the end, wala pa rin dumadating sa amin number ng SIM. So, parang wala na. Nawawalan na kami ng amor sa ginagawa namin kasi ang hirap pala mag-register dito ng SIM. Halos inabot kami ng 2 oras sa pag-register. Tapos, antok na kami. Umabot kami ng hanggang alas 2. Umabot kami ng alas 2. Hindi, mga alas 3. Oo. Paano namin, kasi yung SIM card namin. Madali lang. So, kumain muna kami. Parang hindi na namin siya ginawa. May yung SIM card namin, sa kakalikot namin, siya, puro field na lumalabas. Hindi na siya mai-register. Pero kaya nyo yan guys, kasi lalagyan nyo lang pala ng email. Basta konting unawa lang, kailangan aralin nyo muna maigi. Hintayin nyo lang talaga yung number na ibibigay sa inyo. Through text, ite-text nila kayo. Yun. So, ayun. Natulog kami sa airport. Taga naman na. Tapos na tayo. Okay na. Bali, simula alas 3 hanggang alas 6, natulog kami sa airport. Sa airport pala may libreng 5:30 pa lang gising na tayo. Ganun. Basta sa airport may libreng pa-charge. Kaya kailangan magdala ka lang ng saksakan mo ng charger. Kailangan yung natatanggal yung USB para makapag-charge ka. Kasi iba yung saksakan nila dito. Yun. Tapos yun, natulog sila sa airport hanggang kasi mahirap matulog na lahat ka matutulog. Maya may mawalang gamit. Yun, mahirap na magtiwala. So yun, natulog sila sa airport. Pagdating ng 5:30, ginising ko na sila. Kasi first ride ng bus is 6 a.m. 6 a.m. Yan. So, yun.
nanap namin kung saan kami pwede sumakay. So, Dito pala. alam niyo yun guys, napakakunti pala ng tulog namin. Kailangan namin gumising. Bumiyahe. At tapos, siya, kailangan niyang hindi rin matulog kasi para bantayan din kayo yung mga gamit. Tapos yun, umalis kami ng Hindi pa. kulang sa tulog. Talagang kulang, Tapos halos na. walang tulog. Halos walang tulog. Pumunta kami ng kasi inanap namin yung basta magbabasa ka lang dito, madali. Huwag ka na magtanong At kasi. tapos, yun napakahirap. nga, kaya kami Magtanong maga dito. umalis kasi in-expect namin na i-allow yung baggage namin. Sa second video. Ah. Kasi masyado na mahaba. So yun, tatapusin muna namin dito yung video kasi masyado na mahaba. Yun, pagkagising namin, una namin hinanap yung yung bus station na pupunta namin. Bali ang aming palang tutuluyan ay sa Mongkok. Hindi ka na maging mangkok. Muntik mamangkok. So yun, sa Mongkok kami mag-stay. Yun, so ikakat muna namin yung video. Ano tayo sa susunod na video namin? Nakakita mo na, hi! Bye! Bye-bye. Bye-bye.